Ang artikulong ito ay tungkol sa mga alternatibong halaman na maaring itanim upang palitan ang mahal na commercial feeds para sa mga manok na nabibigay diin sa pagiging self-sufficient at pagbabalik sa tradisyonal na pamamaraan ng pagpapalaki ng manok. Huwag ka nang bumili ng pakain sa manok. May 5 halaman na muling sisibol sa tuwing puputulin mo ang maito. Ganap na walang gastos at kayang palitan ang 40 hanggang 60% gram iyong gastusin sa feed simula ngayong season. Libu-libong taon ng pinapakain, nakting maninuno ang kanilang mamanok gamit ang mahalamang ito, walang pellets, walang additives, at walang buwan ng bayarin sa feed store. Ang commercial agriculture ay inilibing ang kaalamang ito sa sandaling ang nakabalot na feeds ay naging produkto na maari nilang ibenta sa iyo. Sa pagtatapos nga video na ito, malalaman mo mismo kung aling 5 halaman ang dapat itanim, kung paano ito ay set up minsan at anihin magpakailanman, at kung bakit hindi kailanman lalabas ang impormasyong ito sa website ng isang kumpanya ng feed. Simulan na natin. Ito ang numerong magpapagalit sa iyo. Ang isang maliit na kawan ng 10 manok ay gumagastos sa iyo ng humigit kumulang 58,000 hanggang 12,000 sa isang taon para lamang sa feeds. Ito ay bago pa man natin isama ang gastos sa sapin, gamot at kagamitan, buwan-buwan, bumabalik ang bayaring iyon, kahit pa nangingitlok ang iyong mga manok o nagpapahinga. Ang presyo ng feeds ay tumaas ng 28 hanggang 40% simula noong 2021. Ang isang sakong feeds na nakakahalaga ng 500-700 taon na ang nakakaraan ay lumalapit na sa 5,200 hanggang 500,500 ngayon at sa susunod na taon ay mas tataas pa ito. Nakatalika sa isang sistema kung saan itinatakda ng iba ang presyo at wala kang ibang pakpipilian kundi magbayad. Samantala, ang iyong mga manok ay kumakain ng standardized, processed pellets na nakakatugon lamang sa legal na minimum na nutrisyon. Hindi ang mga likas na dapat nilang kainin. Hindi ito ang nakpanatili sa kalusugan ngang gakawan ng manok sa loob ng libu-libong taon bago pa man nakaroon ngang nakabalot na feeds. Ang patunay ay nasa balat ng iyong itlog. Maputlang-pulang na itlog, manipis na balat, at hindi regular na pagdami. Hindi ito issue sa lahi, issue ito sa dieta. At ang solusyon ay matagal nang nakabaon sa lupa. Libu-libong taon nang nandito ang mamanok sa lupa at sa halos lahat ng panahong iyon, walang bumibili ng pakain para sa kanila. Walang sako ng feeds, walang pellet, ang nga magsasaka ay nagtanim ngang kailangan ng kanilang nga manok mismo sa kanilang lupain at ang kanilang nga kawan ay umunlad. Naintindihan ng ating mga ninunong magsasaka sa buong Asya, Europa at Aprika ang isang bagay na ganap na binitawan ng modernong pagpapalaki ng manok. Ang mamanok ay omnivorous na binuo upang makaroon ng iba't ibang pagkain. Kailangan nila ng sariwang gulay, halaman na mayaman sa protina, malalalim na ugat, at iba't ibang pagkain. At ang lupa, kung maayos na pinamamahalaan, ay magbibigay lahat ng iyon ng libre. Inilarawan ng mga makasaysayang tala ng pagsasaka ang mga kawan ng manok na bihirang bumibisita sa veterinaryo, regular na nangingitlok sa bawat season at nabubuhay sa natural na sistema ng paghahanap ng pagkain na halos walang gastos para sa magsasaka upang mapanatili. Hindi ito mga primitive na setup. Ito ay mga matatalinong setup. Mga closed-loop system kung saan ang tamang halaman ang nagpapakain sa mga ibon at ang mga ibon ang nagpapabunga sa mga halaman. Pagkatapos, dumating ang komersyal na pagkain at halos magdamag, ang nga siglong naipong kaalaman sa pagsasaka ay naging hindi maginhawa. Kailangan ng makumpanya ng feeds ng mga customer. Kailangan ng mga customer na maniwala na hindi sila mabubuhay nang wala ang produkto. Kaya nagbago ang mensahe. Kailangan ng mga manok ng espesyal na formulated feeds. Hindi mo ito magagawa kung wala kami. Ang mensaheng iyon ay lumihang bilyon-bilyong piso. Ngunit hindi ibig sabihin na ito ay totoo. Ang 5 halaman sa video na ito ay hindi mga eksperimento. Hindi ito nga makabagong tip sa paghahalaman.
Ito ang backbone ng nutrisyon ng manok bago ang panahon ng industriya. Pinatunayan ng maraming henerasyon ng mga magsasaka na walang feed store na mapagkatiwalaan ngunit nagpapanatili pa rin ng mga kawan ng manok na umunlad. Malapit mo nang bawin ang kaalamang iyon. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo ngang video dahil ang ikalimang halaman sa listahang ito ay ang pinakagusto ngang kumpanya ngang fits na huwag mong matuklasan. At ito ay muling sisibol sa loop kama 50 taon mula sa isang beses na pagtanim lamang. Pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka kailanman makaligtaan ang nilalamang tulad nito mula sa aking channel. Item 1. Comfrey, ang walang katapusang halaman ng protina. Kung isang halaman lamang ang kaya mong itanim para sa iyong mga manok, ito na iyon. Ang comfrey ay naglalaman ng 20 hanggang 25% protina ayon sa dry weight na katumbas ng mamahaling commercial protein supplements. Ngunit hindi tulad ng supplements na binibili mo. Ang comfrey ay muling sisibol sa tuwing puputulin mo ito. 4 hanggang 6 na anihan bawat season mula sa isang halaman. Walang kailangang muling itanim. At sa sandaling nakatanim, kaya nitong tiisin ang taktuyot, lamig, pagpapabaya, at halos lahat ng iba pa na ihahagis mo rito. Ito ang nagpapahirap dito, ang comfrey ay sumisira ng 10 talampakan ang lalim sa subsoil. Karamihan sa mga halaman ay hindi makakarating sa ganong kalalim. Ang maugat na iyon ay sumisipsip ng calcium, potassium, phosphorus, at trace minerals na hindi kailanman maabot ng mahalaman na may mababaw na ugat. Lahat ng nutrisyon na iyon ay puro sa dahon. Kapag kinain ng iyong mamanok ang comfrey, nakakakuha silang ng mga mineral na kinuha mula sa kailaliman ng lupa na hindi madaling gayahin ng anumang commercial feed. Mabubuhay ito sa mga rehiyon ng Pilipinas na may katamtamang klima at mahusay na pagtutubig. Itanim ito minsan sa isang maaraw na lugar malapit sa iyong kulungan at hayaan lang ito. Putulin ang dahon tuwing 4 hanggang 5 linggo sa panahon ng paglago. Hayaan itong malanta ng kaunti bago pakainin. Ang sariwang comfrey ay napakataas sa moisture at ang pagpapalanta ay ginagawang mas madali para sa mga manok na kainin at tunawin. Ang isang mature na halaman ay gumagawang 30 hanggang 50 librang dahon bawat taon. Ang 10 halaman ay maring magbigay ng malaking bahagi ng nutritional needs ng isang maliit na kawan ng manok mula taksibol hanggang taglagas. Ang iyong mamanok ay kakain ng sariwa, lanta, o ginayat sa kanilang feeds, at ito ay patuloy na sisibol taon-taon sa loob ng ilang dekada. Ngunit kung ang comfrey ay isang malakas na pinagmumulan ng protina, ang susunod na halaman ay ang tatakbuhan ng iyong nga manok sa buong bakuran para abutin. Item 2. Malunggay, ang nutritional powerhouse. Ang malunggay ay ang halaman na nagpapahinto sa mabatikang nag-alaga ng manok at nagpapatingin sa kanilang mabayarin sa feeds na may pag-alinlangan. Ang nga dahon ay naglalaman ng 25 hanggang 30% protina sa dry matter, mas mataas kaysa sa karamihan ng komersyal na feeds sa merkado. Puno rin ang nga ito ng bitamina A at C, calcium at iron. Ito mismo ang mga sustansya na pinakamabilis na naubos ngang nangingitlog na manok sa panahon ng kanilang mataas na produksyon. At sa tamang klima, ang isang solong halaman ng malunggay ay lumalago ng napakabilis, halos hindi na makatarungan. Narito kung bakit ito gumagana ng napakabuti para sa mga manok. Ang madahon ng malunggay ay malambot, madaling tunawin, at puno ng bioavailable na nutrisyon. Hindi lamang ito tinatanggap ng iyong mamanok, aktibo nilang ginugusto ito. Ang managpapapakain ng sariwang malunggay sa kanilang mga manok ay regular na nagulat ng mas madilim na pula nga itlog, mas matigas na balat, at mas aktibo, masiglang manok sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi ito coincidence. Ito ang nutrisyon na ginagawa ang trabaho nito. Ang malunggay ay lumalago ng napakabilis sa buong Pilipinas bilang isang perennial. Itanim ito sa buong araw. Prunhin ito ng malakas bawat ilang buwan upang panatilihing bushy at produktibo ang halaman at direktang anihin ang masanga ng dahon para sa iyong mga manok. Patuyuin ang sobrang dahon sa panahon ng peak season at durugin ito sa feed sa taglamig kapag kakaunti ang sariwang gulay.
Ang isang halaman ay maaring magbigay ng ilang kilo ng dahon sa bawat anihan. 3 o 4 na halaman ay maaring makatulong na suportahan ang isang maliit na kawan ng manok sa buong season. Walang katumbas ang feed store para dito at ganap itong walang gastos pagkatapos ng unang pagtanim. Ang susunod na halaman ay hindi lamang nagpapakain sa iyong nga manok, ito ay nagpapalusok din sa iyong lupa ng sabay-sabay. Item 3. Azolla, ang aquatic plant na nagdodoble bawat 3 araw. Ang halaman na ito ay nakakagulat sa halos lahat ng tao sa unang pagkakataon na marinig nila ito. Ang azolla ay isang lumulutang na aquatic fern. Lumalago ito sa ibabaw ng nakatigil na tubig at sa tamang kondisyon, dinodoble nito ang mas nito bawat 2 hanggang 3 araw. Walang lupa, walang pataba, walang muling pagtatanim. Anihin mo ang kalahati para pakainin sa iyong mamanok at ang natitirang kalahati ay muling tatakpan ang ibabaw sa loop lamang ng ilang araw. Ang nilalaman ng protina ay nasa 25 hanggang 35% kapag tuyo. Ginagawa itong direktang kakumpetensya sa soybean meal, ang mamahaling sangkap ng protina sa karamihan ng commercial feeds. At ginagawa mo ito sa isang sisitlan na kasing laki ng isang batya. Ang mekanismo sa likod ng mabilis na paglaki ng azolla ay isang uri ng bakterya na nabubuhay sa loob ng gadahon nito na kumukuhang nitrogen ng direkta mula sa hangin. Nangangahulugan ito na lumalago ito sa malinis na tubig nang hindi nangangailangan ng makondisyon na mayaman sa sustansya na hinihingi ng ibang halaman. Ang isang inflatable pool, isang malaking plastic tub, o anumang mababaw na sisidlan na puno ng tubig ay makakapagsimula sa iyo. Ilagay ang azolla starter sa ibabaw. Ilagay ito sa bahagyang sikat ng araw at hayaan itong lumago. Masigasig na kinakain ng manok ang azolla. Salain ang kalahati ng ibabaw tuwing 2 hanggang 3 araw. Banlawan ito at ihagis ng direkta sa kulungan. Agad itong lilinisin ng iyong mga manok. Ang isang maliit na tangke ay maaring gumawa ng ilang libra ng sariwang pagkain bawat linggo. 2 o 3 sisidlan ay maaring magbigay ng malaking halaga ng suplementong protina para sa isang kawan ng 6 hanggang 10 manok sa buong panahon ng paglago. Walang lupa, walang gastos sa pagpapanatili, tanging tubig, sikat ng araw at 3 araw ng pasensya. Ngunit ang susunod na halaman ay nagbibigay sa iyong isang bagay na hindi magagawa ng azolla. Isang imbakan ng enerhiya sa ilalim ng lupa na magpapakain sa iyong nga manok sa buong taglamig. Item 4. Gabi. Taro, ang underground food bank. Karamihan sa mga halaman ay humihinto sa paggawa kapag dumating ang lamig. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang native na halaman sa Pilipinas na ito ay gumagawa ngang nakakain na tubers sa ilalim ng lupa bawat taglagas. Ang matubers ay mayaman sa carbohydrates na nagbibigay sa iyong mamanok ng isang siksik na pinagmumulan ng enerhiya sa oras na pinakanakailangan nila ito. Sa malamig na buwan, kapag nawala ang sariwang gulay at tumataas ang iyong bayarin sa feeds, ang dahon ay tumataas ng 6 hanggang 10 talampakan sa panahon ng paglago at maaring ginayat para sa forage sa buong tag-araw. Pagkatapos sa taglagas, hinuhukay mo ang tubers at pinapakain ang iyong nga manok ng hilaw. Ito ang talagang nagpapahusay dito. Ang gabi ay isang malakas na self-seeder. Itanim ito minsan at babalik ito taon-taon nang walang muling pagtatanim. Ang anumang tubers na naiwan sa lupa sa taglamig ay sisibol muli sa taksibol na magpapatuloy sa walang katapusang siklo. Ito ay nabubuhay sa buong Pilipinas kahit sa mga rehiyon na may mas matinding tag-ulan. Ginayat ang tubers bago pakainin. Masigasig na titukain ito nga manok. Maari mo ring iwanan ang tubers sa lupa at anihin lingguhan hanggang sa simula ng taglamig. Gamitin ang mismong lupa bilang isang natural na cold storage. Walang bins, walang freezer, walang pagpoproseso. Ang 10 halaman ay kumukuha ng mas kaunting espasyo kaysa sa isang kamangang hardin at maring gumawa ng sapat na tubers upang suplementohan ang isang maliit na kawangang manok sa loob kang maraming linggo. Ang madahon ay nagbibigay ng patuloy na forage sa buong tag-araw kaya walang nasasayang. Ito ay nakakatagal sa mahinang lupa, tagtuyot,
at pagpapabaya ng mas mahusay kaysa sa halos anumang bagay na maari mong itanim. Itanim ito kung saan walang ibang tumutubo at hayaan itong gumawa ng trabaho. Ngayon para sa ikalimang halaman. Ang halaman na tahimik na nakpakain sa mahayop sa loop ang mahigit 2,000 taon at ang halaman na pinakamahirap na sinikap ng komersyal na agrikultura na ipakalimutan ka. Item 5. Kangkong, ang perennial green machine. Karamihan sa mga gulay ay annuals. Lumalago sila, gumagawa, namamatay, at pinipilit kang muling magtanim bawat season. Ganap na sinisira ng kangkong ang siklong iyon. Ang kangkong ay isang tunay na perennial na gulay na lumalago hanggang 10 talampakan ang taas at gumagawa ng malalaki, masustansyang dahon ng tuloy-tuloy sa loop ng 5 hanggang 10 taon mula sa isang beses na pagtanim lamang. Sa mga rehiyon ng Pilipinas na may katamtamang klima, ito ay umaani sa buong taon. Sa mas malamig na mga lugar, ito ay natutulo sa taglamig ngunit bumabalik ng malakas sa bawat taksibol. Ang iyong mamanok ay makakaroon ng sariwang gulay sa Nobyembre at Marso, mabuwan na matagal nang nawala ang bawat ibang gulay sa iyong hardin. Ang nutritional profile ay napakagaling. Ang mga dahon ay puno ng bitamina A, C at K kasama ang calcium at iron. Lahat ng kailangan ng isang nangingitlog na manok para sa malakas na balat ng itlog, malusok na immune system, at tuloy-tuloy na produksyon ng itlog. Ang nga dahon ay sapat na malambot para kainin ng mga nang direkta mula sa halaman o maaring ginayat sa kulungan. Ang pagpaparami ay simple. Ang kangkong ay hindi gumagawa ng mabubungang buto, kaya sinisimulan mo ito mula sa pinutol na sanga. Ang pinutol na sanga ay naugat ng mapagkatiwalaan sa lupa o tubig sa loop ng 2 hanggang 3 linggo. Tanungin ang mga kapwa naghahalaman, hanapin sila sa pamamagitan ng mga espesyal na nursery o mag-order online. Itanim si Ana. 4 hanggang 6 na halaman ay maaring magbigay ng tuloy-tuloy na gulay para sa isang maliit na kawan ng manok sa loob ng maraming taon. Walang muling pagtatanim, walang gastos sa buto, walang muling pagsisimula sa bawat season. Ito ang tunay na hitsura ng perennial food security. Isang buhay na sistema na patuloy na gumagawa matagal pagkatapos ng trabaho ng pagtatanim. Magiging tapat ako sa iyo. 2 taon na ang nakakaraan. Gumagastos ako ng 5,000 bawat buwan sa feeds para sa aking kawan ng 12 manok. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay bahagi lang ng gastos sa pag-alaga ng manok, iyon ang sinabi ng lahat. Iyon ang sinabi sa akin ng bawat forum. Bumili ng feeds, ibuhos sa feeder, ulitin magpakailanman. Pagkatapos ay nagkaroon ako ng isang mahirap na buwan sa pananalapi. Nabawasan ang budget ko sa feeds nga lahati. Nagpanik ako. Nabasa ko na ang tungkol sa Comfrey noon, ngunit palaging isinasantabi, ito bilang isa sa mga ideya sa paghahalaman na mas mahusay pakinggan kaysa sa totoo. Mayroon akong isang sulok ng bakuran ko na bakante kung saan walang kapaki-pakinabang na tumutubo. Nag-order akong 10 comfrey root cutting sa halagang mas mababa sa 8,700, itinanimang nga ito sa lupa, at nakalimutan ko ang nga ito sa loop ng 6 na linggo. Nang bumalik ako, nakagugulat ang paglaki nito. Nagsimula akong magputol ng dahon at ihagis sa kulungan. Ang aking mamanok ay sumugot sa mga ito na parang nagugutom sila. Sa loop ng 3 linggo, naglagay ako ng isa pang azolatang sa tabi ng kulungan. Pakalipas ng 2 linggo, nagtanim ako ng isang hanay ng kangkong sa tabi ng bakod. Nagtala ako. Buwan 1. Nabawasan ko ang aking binailing feeds ng 30%. Buwan 2, 40%. Sa ika-4 na buwan, bumili ako ng isang sako ng feeds bawat 3 linggo sa halip na bawat 10 araw. Ang aking bayarin sa feeds ay bumaba mula 55,000 sa isang buwan hanggang sa mas mababa sa 52,000. Ngunit ito ang hindi ko inaasahan. Talagang tumaas ang aking produksyon ng itlog. Ang pulang ng itlog ay naging matingkat na orange mula sa maputlang dilaw. Ang nga balat ng itlog ay kapansin-pansing mas matigas. 2 manok na hindi regular nangingitlog sa loop ng ilang buwan ay ganap na nag-stabilize. Hindi lang ako nakatipid ng pera.
mas pinapakain ko ang aking nga manok kaysa sa kaya ng feed store. Iyon ang sandali na huminto ako sa pagtingin sa mahalamang ito bilang supplements. Hindi sila supplements. Sila ang basehan. Ang commercial na feeds ang supplement. Karamihan sa mga sumusubok sa sistemang ito ay sumusuko bago ito gumana. Hindi dahil sa binigo sila ng mga halaman, kundi dahil sa isa sa 5 pagkakamaling ito. Pagkakamali una, naktanim ng sobrang kaunti at nak-expect ng sobra. Ang isang comfrey plan ay hindi papalit sa iyong bayarin sa feeds. Hindi rin ang isang azola tank. Kailangan mong dami. Magsimula sa hindi bababa sa 5 hanggang 10 comfrey plants, 2 hanggang 3 azola tanks, at 4 hanggang 6 na kangkong plants. Mahalaga ang sukat. Ang pagtatanim ng sobrang kaunti ang numero 1 dahilan kung bakit sinusubukan ng matao ang sistemang ito at sumusuko, nabigo. Pagkakamali 2. Nagpapakain ng sariwang comfrey sa maraming dami. Ang comfrey ay napakataas sa tubig kapag sariwang putol. Ang pagpapakain ng malaking halaga ng direkta mula sa halaman ay maaring magdulot ng maluwag na dumi at pagkabagabag sa pagtunaw. Hayaan itong malanta ng ilang oras muna. Patuyuin ito sa araw sa loop ng kalahating araw bago ihagis sa kulungan. Nagpapapuno ito ng nutrisyon at ginagawang mas madali para sa sistema ng pagtunaw ng manok. Pagkakamali 3. Pag-set up ng azola sa buong direktang sikat ng araw. Kailangan ng azola ng sikat ng araw upang lumago, ngunit mabilis itong mamamatay sa matinding init ng hapon. Ang temperatura ng tubig na higit sa 35 degrees Celsius ay sisira sa iyong starter sa loop lamang ng ilang araw. Ilagay ang masisidlan sa maliwanag na sikat ng araw at hapon na lilim. Kung masira ang isang tangke, kailangan mong get-up na starter sa isang hiwalay na sisidlan. Palaging makaroon ng hindi bababa sa 2 tangke para sa kadahilanang ito. Pagkakamali 4. Pag-ani ng lahat ng gabi, taro tubers ng sabay-sabay. Hukayin ang lahat sa Oktubre at kakailanganin mong pamahalaan ang imbakan sa loop ng maraming linggo. Sa halip, anihin ang kailangan mo bawat linggo at iwanan ang natitira sa lupa. Pinapanatiling lupa ang mga ito ng perpekto at sariwa hanggang sa simulang ang taglamig. Mas kaunting trabaho, mas kaunting basura, mas mahusay na nutrisyon. Pagkakamali 5. Pagsuko sa panahon ng pag-set up. Ang comfrey ay mukhang halos patay sa unang 4 na linggo. Ang malunggay ay tila humihinto bago magsimula. Ang gabi ay halos walang ipinapakita sa ibabaw sa unang season. Normal ito. Ang bawat isa sa mahalamang ito ay nagtatayo ng sistema ng ugat nito bago ipakita sa iyo ang mga resulta. Manatili ka sa unang season at hindi mo na kailangang magsimulang muli. Ito ang hitsura nga pagpapakain sa iyong nga manok sa susunod na 3 taon kung itatanim mo ang 5 halaman na ito ngayon. Ang iyong comfrey patch ay naitatag na at gumagawa ng 300 hanggang 500 libra ng dahon bawat season. Ang azola tanks ay self-operating. Ang iyong kangkong ay nagpapakain sa mamano sa mabuwan na matagal nang nawala ang bawat ibang gulay. Ang iyong gabi ay nag-imba ng calories sa ilalim ng lupa para sa taglamig ng walang anumang trabaho sa iyo. Ang iyong bayarin sa feeds ay nabawasan ng kalahati, marahil higit pa. Ngunit ang mas malalim na pagbabago ay hindi pinansyal. Ito ay psikolohikal. Hindi ka na customer. Huminto ka sa pagtingin sa presyo ng feeds sa tuwing papasok ka sa tindahan. Huminto ka sa pag-alala tungkol sa mga pagkagambala sa supply chain, pagtaas ng presyo, at kakulangan dahil ang nutrisyon ng iyong kawan ay lumalago sa iyong bakuran sa ilalim ng iyong kontrol. Mas masarap ang iyong nga itlog, mas malusok ang iyong nga ibon, at mas matatak ang iyong sistema sa bawat season nang hindi ka kailangang magsimulang muli. Ito ang tunay na hitsura ng self-sufficient na pagpapalaki ng manok. Hindi pagiging perpekto, hindi kaagad na zero cost ng feeds, kundi isang buhay na sistema na nagre-regenerate at nagbibigay ng benepisyo sa iyo taon-taon. Itanim minsan, anihin magpakailanman. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa 5 halaman na ito ang sisimulan mo muna? Comfrey, azola, kangkong, o gabi? Mag-iwan ng komento ngayon.
At kung nagtanim ka na nga alinman sa mga halamang ito para sa iyong mamanok, sabihin sa akin ang resulta. Magkano ang nabawas sa iyong bayarin sa feeds? Anong nga pagbabago ang napansin mo sa iyong mamanok? Ang iyong karanasan ay makakatulong sa ibang nga nakaalagang manok na nanonood ng video na ito na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon, kaya huwag kang manahimik. Kung nabuksan ng video na ito ang iyong mamata, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Ayon ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod. Dahil sa susunod na linggo, tatalakayin natin ang 7 natural na pagkain na nagpapataas ng produksyon ng itlog. At isa sa mga iyon ay isang bagay na malamang na itinatapon mo sa basura ngayon. Konklusyon, hindi mo kailangan ang feedsture para makaroon na malusok at produktibong kawan na manok. Kailangan mo lang ng tamang halaman, kaunting pasensya, at handang gawin ang bagay sa paraan na ginawa ng ating ninunong magsasaka bago ka kumbinsihin ng industriya na gawin ang kabaliktaran. Simulan na ang pagtatanim. At huwag magulat kung ang dating tingin mo sa damo ay maging isang mahalagang yaman para sa iyong maalaga. Salamat sa panunod at suporta sa aming channel. Kung binago ng kwentong ito ang iyong pananaw sa mga damo sa iyong bakuran, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aking channel. Hinuhukay namin ang kasaysayan na sinubukan nilang ilibing. Magasik tayong kinabukasan.